Ang isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang kautusan ni Moises at ang mga turo ng propeta. Brothers and sisters, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Okay po, makakaupo na po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Sa ikalwa po nating topic ngayon sa Christian Love, ito'y tumatalakay po sa makakristyanong pag-ibig. Sabi nga po, yung una natin pong panayam noon, kung tutusin, ito na po yung pangalawa. Ito pong Basic Christian Maturity. Yung Catholic Life and Spirit Seminar, yun po ay para po lamang sa mga bagong pang Kristiyano at ito na po yung pataas na antas. Doon po sa Catholic Life and Spirit Seminar, yung word na seminar doon ay tumutok, yung root word noon ay semen, ibig sabihin punla. Yung punla na inihasig sa inyo noong Catholic Life and Spirit Seminar ay nagbunga na. Kaya nga naririto na tayo sa ikalawang antas, ang Basic Christian Maturity. Hindi ka po pwedeng lagi na lamang baby, kinakailangan ikaw ay lumalaki, lumalago. Hindi po pwede ang inyong pananampalataya ay palagi lang pagapang-gapang. Kinakailangan ikaw din ay tumatayo, ikaw ay tumatatag. Kaya naririto na yung Basic Christian Maturity, kinakailangan nagmamature ka na. Tingnan mo katabi mo, matured na ba yan? Baka premature pa rin. Kinakailangan ikaw ay nagmamature. At ano ang goal natin ngayon sa Christian Love? To communicate a Christian ideal of love and to distinguish it from the rival conception of love. Pag sinabi ng love, maraming pinatutungkulan. Sabi po dito, upang lubusan nating malaman, maunawaan ang mga Kristiyanong pag-ibig at ang tunay na konsepto ng pag-ibig. Yung tunay na konsepto ng pag-ibig. Ang tinatalakay po natin at tatalakayin natin dito, yung pag-ibig na makakristiyano. Baka tayo rito sa loob ng komunidad, naroroong nakapag-CLS na, nakapag-Basic Christian Maturity na, subalit yung kapwa mo kasama mo rito, hindi mo maipadama ang pag-ibig. Kaya nga sinabi ni Rosa Rosal, kapwa ko, mahal ko. Kung hindi mo mahal ang kapwa mo, wala ka pa sa pag-ibig na nais ng Diyos. Minsan, isang komunidad, kinakailangan nagmamahalan. Isang komunidad, buklod ng pag-ibig, makakristyanong pag-ibig. Sabi dito sa ating binasa, ano daw po ang napakahalagang utos? Sabi, love God with all your heart. Nanggagaling sa puso. Naiibig mo ang iyong kapwa, dito nanggagaling sa puso. Naiibig mo ang Diyos, nanggagaling sa puso. Inilalabas ng uso. Hindi nasa puso lamang lagi, pero wala naman dito sa puso. Kinakailangan nasa puso, nasa muso, sinasamahan ng gawa ng aksyon. Amen! Sabi nga po, ng buong puso, love God with all our soul. Sabi sa Roman 12:1-2, ialay mo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, dahil ito ang gusto ng Diyos sa atin pong paglilingkod. Ialay mo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Pinagplanuhan ang Basic Christian Maturity, ang isang tunay na nag-aalay ng kanyang sarili, hindi nagiging balakid ang araw ng linggo para ikaw ay umattend sa seminar. Kung with all your heart ginagawa mo, with all your soul, hindi ka dapat nagre-reklamo. Amen! Ang pag-aalay ng sarili sa ganitong mga pagtitipon, walang
pagrereklamo. Walang paghalong kung ano-ano, mga pupuntahan at kung ano-ano. Bagkus ito'y ginagawa ng gagaling sa iyong puso at nanggagaling po ito sa utos ng ayon na nanggagaling sa iyong konsensya. Amen? Amen. Kung tutuusin, kung ikay naririto, kinakailangan nakikita sa iyo ang maganda ng bunga. Dati ikaw ay palamura, dapat ngayon hindi na. Dahil nasa sa iyo na si Kristo. Dapat ang lagi mong iniisip ay yung mabuti sa ikagaganda ng gawain, hindi sa ikasisira ng kapwa mo. Amen. 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 Dahil nga kapwa mo, mahal ko. Kapwa ko, mahal ko. Amen. With all your strength, sabi sa Hebreo 10:36, kailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at upang matanggap ang kanyang ipinapangako. Dahil ang nais ng Diyos para sa atin bilang isang Kristiyano, tayo ay mamuhay ng sagana. Nais ng Diyos para sa atin na naroon na tayo tunay na nagmamahalan sa isa't isa. Hindi yung nagmamahalan ka sa loob lamang ng simbahan, paglabas mo, nagsisiraan na. Hindi na iyon ang makakristyano. Ang isang makakristyano sa loob at labas ng komunidad, nagmamahalan. Amen. Amen. Ang isang komunidad na nagkakasundo, ang isang komunidad na nagmamahalan, makikita mo lumalago. Pag ang isang komunidad hindi nagkakasundo, walang pagmamahalan, hindi lumalago. Humahaba lamang ang taon, anibersaryo ka na anibersaryo, taon-taon. Ang tao naman, kung gaano kahaba ang anibersaryo mo, 15 lang ang tao. Kaya, isang taon, maraming tao. 2 taon, umuunti na ang tao. 3 taon, paunti ng paunti. Ang tunay na lumalagong Kristiyano, lumalago, hindi nalalago. Baka ang nangyayari habang tumatagal, nangihina, natulupay-pay. Tingnan mo katabi mo. Lumalago ba yan? Baka hindi. With all our mind, sabi doon sa Colossus 3:1, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikatan ninyo na ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang isang tunay na Kristiyano pinagsisikapan na siya'y makasama sa trono ng Diyos, makasama ng Diyos. Makita mo ng mukhaan ng Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin bilang isang tunay na Kristiyano. Makita natin ng mukhaan ang Diyos. Amen. Tingnan mo katabi mo, sinong kamukha niyan? Si Yahweh. No comment. Oh, wala pa silang comment. Saka na lang. Sabi sa 1 John 5:3, ang tunay na umiibig sa Diyos ay yung tumutupad ng kanyang mga utos. Amen. Kaya nga, ang utos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong kaluluwa. Ibigin mo ang iyong kapwa. At yung kapwa mo, lubha mo talaga iniibig yan. Amen. Amen. Nasaan yung iba? Ba't nawala? Hindi ninyo inimbitahan. Ha? Dapat inimbitahan ninyo sila. Baka naman sabi nyo, bahala sila. Lamig-lamig nga magyaya. Ayaw nila, di bahala sila. Ang iba namang ininyayahan, hindi naman talaga dumating. Tayo'y pinuhay na ni Kristo. Dati tayo'y mga patay. Patay tayo dahil tayo'y nabubuhay sa kasalanan. Nung nakilala natin ang Diyos, tayo'y muli niyang binuhay. Doon sa atin, tayo'y binuhay niya doon sa panahon ng ating mga binyagan. Noong tayo po ay may kasalanang mana, tayo'y hinugasan sa pamamagitan ng binyag. At noon pa lamang tayo'y naging Kristiyano na. At sa pamamagitan niyan, kinakailangan. Ang isang tunay na Kristiyano, kinakailangan ito'y nakikita muna sa mga magulang. Hindi susunod ang anak pag hindi nakikita ang ginagawa ng magulang. Minsan kasi ang nangyayari, ang nanay pala simba, ang mga anak hindi naman isinasama sa simbahan.
Kaya makikita mo, pag palasimba ang nanay, pati ang anak, palasimba rin hanggang sa pagtanda na dadala nila. Pag ang nanay, ang magulang ay madasalin, ang mga anak nagiging madasalin din. Pag ang nanay palamura, umasa kang palamura rin ang anak. Dahil yun din ang naririnig sa bibig ng magulang. Sabi nga po, kung ang isang Kristiyanong binyagan ay babad sa presensya ng Diyos, makaaasa kang mabuti kang Kristiyano. Lalaki kang mabuting Kristiyano. Sasabihin sa iyo, ang taong iyan napakapalasimba niya, tuwing linggo ikay maaga pa sa simbahan, kahit sarado, naroon na yan. Bago magsasabi na ba, yan naman taong iyan hindi malamang yung makasilip na simbahan. Kung iyan pumunta lang sa simbahan pagka yung may patay, may libing at binyag, yun lang kay BL. Ang isang tunay na Kristiyano, pinakailangan pinaghaharian ni Kristo. Amen. Tingnan mo ulit katabi mo. Pinaghaharian ba yan ni Kristo? Amen. No comment pa rin. A Christian love, sabi ko, Christian love committed a personal relationship. It expressed in care, concern, service. Ayan. Ay sa mga Kristiyanong pag-ibig ay nagpapakita ng pangangalaga, nagpapakita ng personal commitment at serbisyo. Amen. Pag nakikita mong nanlalamig ang iyong kapatid, painitin mo, palakasin mo yung pananampalataya niya. Hindi yung nanlalamig na siya sa pananampalataya, dudugtungan mo pa. Sabi mo, sige, alis na lang tayo. Tayo. Gawin na lang linggo, magparko na lang tayo, masaya. Hindi kaya ngayon, pag nanghihina, pinalalakas. Kung tunay kang Kristiyanong mananampalataya ng Diyos, pag nanghihina ang iyong kasama, pinalalakas yan. Hindi hinahayaang manghina. Pag ang iyong kasama dumaraan ng problema, pinalalakas mo yan, kaya mo yan. Sabi nga, Christian love is action empowered by the Holy Spirit. Empowered by the Holy Spirit. Kaya makikita mo na, dapat ang isang Kristiyano makikita sa kanya na puspos yan ng banal na Espiritu. Makikita mo yan, pag nakita mo na, ang gaan-gaan ng loob. Sabi mo, ang gaan-gaan ng loob ko kay sister pag nakikita mo. Mukhang maraming pera. Baka gayon naman, kaya magandang loob mo. Dahil nakikita mo elegante. Pag nakikita ko yan si sister na yan, parang bigat ng loob ko. Para mangungutang siguro. Kaya makikita natin, kailangan, ang isang empowered by the Holy Spirit, hindi pa bumubukas ang bibig ng iyong kapatid, dumarating pa lamang nararamdaman mo, feel mo na sa kanya ang banal na Espiritu. Amen! Makikita mo, nagsasama-sama kayo bilang mga awit ng Diyos, feel mo na kayo talagang buklod, nagkakaisa ng Espiritu. Hindi hiwa-hiwalay ng Espiritu. Pag ang isang tao hiwa-hiwalay ang Espiritu, halimbawa kay mga awit, makaaasa ka, hiwa-hiwalay din ang boses niya. Amen. 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 Hindi mataas, hindi mababa. At pagkatapos niya, pag hiwa-hiwalay ang Espiritu, pagkatapos niya makakanta at ng gawain, nagsisisihan niya. Bato-bato sa langit, ang mga pangit. Dapat, pagka ikay nagkakaisa ng Espiritu o mga Kristiyano, kung pumalpak man ang inyong awit, paglabas ninyo, wala nang sisihan. Dapat ang inyong ginagawa, praise the Lord. Basta mahalaga, alam natin, ginagawa natin ito sa Diyos. Ang Diyos na ang bahalang mag-rate sa ginagawa natin. Amen. Ang Diyos na ang bahalang mag-rate sa ginagawa natin. Hindi tayo ang mag-rate na ginagawa natin. Ay baka yung kanta natin, nanggaling naman sa puso at nakita ng Diyos, at praise the Lord para sa Kanya. Ay ikaw lang naman ang nagsasabi, baka ikaw ang may problema. Kaya nga po, kailangan ang isang taong nagkakaisa ng Espiritu, empowered by the Holy Spirit, ang lahat ng bagay ay nagkakatiwala sa Diyos. Amen. Kaya nga kung tutusin, sabi nga po dito, sa gawain ng Diyos ang nagpapababa ng
Espiritu ay ang mga awit. 75%. Kaming tumatayo dito, 25% lang. Kaya pag ang mga awit hindi nagkakaisa ng Espiritu at nagkukontrahan, hindi bumababa ang Espiritu. Amen. Bago ang gagawin naman ng mga tao, walang gagawin kundi namin kung sa preacher isisisi. Hindi ka magaling yung preacher, hindi yung mga awit nyo, kaya hindi kayo mag-bless. Hindi ang preacher. Yung mga awit ninyo dahil nakalala sa nakakita. Buti ba kung 50-50? 75% mga awit, 25% lang kami. Eh bakit hindi nyo naramdaman na Espiritu? Ito pala mga awit nyo, hindi nagkakaisa na Espiritu. O kaya hindi naranasan. Kung sinabi ko yung preacher, huwag na ipadala dito. Dahil hindi namin nararamdaman parang walang ka-Espiritu. O, iyon. Iminumulot ng isang makakristyano ang nagdadala at nagpapababa ng banal na Espiritu ay ang mga awit. Sa totoo lang. Pag ang mga awit ay busog na busog sa pag-awit, walang bababa. Kaya walang ginawa yan kundi lumabas ng lumabas, umihi ng umihi. Kinakailangan ng mga awit, puspos na nanalangin din. Huwag kayong aasa lagi doon sa preacher. Kayo mismo prayerful. Amen. Ay isang tunay na Kristiyano, kinakailangan mapanalanginin. Amen. Hindi rin naman po pwede sasabihin ng isa sa inyo, basta ako magaling kumanta, maganda. Hindi katulad ng mga boses nila. Hindi pwede. Nagkakaisa dapat kayo ng Espiritu. Amen. Ay, sumagot ang buhay. Oo. Ito natin, empowered by the Holy Spirit and express a decisive and personal commitment to each other. Yung commitment natin dito sa gawain ng Diyos, kinakailangan ibinibigay natin yung the best. Amen? Pag sinabing magpa-practice, hindi yung nakareklamo. Practice, wala naman nangyayari, kayo mo pa rin. Ay, kung ikaw mismo nagre-reject sa iyong ginagawa, ay, magtanong, mag-isip-isip ka, isa, dalawa, tatlo. Amen? Amen. Kung totoong empowered ka by the Holy Spirit, pag isinet ang schedule, go! Amen. Ganun dito sa mga namumuno. Amen. Hindi ka lagi na rin naman nakatingin para sa kanila. Kinakailangan din pinapanalangin mo rin sila. At ang kwerte din pinapanalangin din ang namumuno. Hindi po pwedeng magsusumbong, hindi naman magagaling ang aming council. Hindi naman council, hindi naman magagaling ang aming choir. Anong gusto ninyo? Amen. Kailangan prayerful. Kristiyano pag-ibig, nag-iibigan, pinapanalangin ng mahina para ito yung bigyan ng kalakasan galing sa Diyos. Amen. Dahil lahat naman tayo dito umaasa lang sa habag ng Diyos. Amen. Amen. Umaasa lang tayo sa awa at habag ng Diyos. Dahil kung hindi tayo kaawa at kahabagan ng Diyos, useless ang ginagawa natin. Amen? Amen. Kaya Christian people, Christian love, kinakailangan empowered by the Holy Spirit. Amen. Kaya napakasarap po yung nagkakaisa, nagkakasundo, nagmamahalan. Amen. Christian love is primarily a matter of will and action, not emotion. Ayan. Christian love is a matter of will and action. Bilang isang tunay na Kristiyanong mananampalataya, kinakailangan ikaw rin ay nakikibahagi sa gawain ng Panginoon, nakikisangkot. Pag sinabing nakikisangkot, hindi lamang yung kawalan ng iba, punan mo. Hindi yung lagi mong hahanapan ng mali ng iba. Kinakailangan ikaw din mismo, punuan mo dahil yung mga taong pag-ibig, hindi nagsisilipan. Amen. Hindi nagsisilipan, silik dito, nagkakilitiw ka na. Ha? Kaya kung tutuusin, it's a power of action at emotion. Isang lagi, ginagawa lang natin emotion. Kaya pagka nakakaramdam ng may marinig lang, kaagad-agad nakakapag-react, kaagad-agad sumasama ang loob. Hindi dapat gano'n ang isang Kristiyano. Ang mga Kristiyanong pag-ibig, kinapapalooban ng personal na pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa,
sa pamamagitan ng pagkalinga, sa pamamagitan ng pag-aalaga, at sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamalasakit sa isa't isa. Yung malasakitan sa gawain ng Diyos. Ang pagmamalasakit mo, ibigay mo sa kasama mo. Ang kawalan ng isa, punan mo. Hindi gawin mo nang maging isang uri ng problema pa, dadagdag pa para sa atin. Ibig sabihin, kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo minsan, yun din ang gagawin sa'yo. Kaya makita mo, maraming gawain ang hindi lumalago. Dahil walang ginagawa kasi ang mga tao kundi magsilipan ng mali ng iba. Amen. Hindi ganyan. Sa bawat iyong ginagawa, ito'y ginagawa mo para sa Diyos, iniaalay mo sa Diyos, at nakikita ng Diyos ang tunay na laman ng iyong puso. Sa lahat ng nakikita ng Diyos, yan susuklian niya ng Diyos. Amen. Empowered by the Holy Spirit, kinakailangan ang tunay na Kristiyano, kinakailangan puspos ng banal na Espiritu. Ano ba ang karakteristik ng Christian love? Una, love is patient. Yan. Kung tunay kang Kristiyano, kinakailangan, sabi doon po sa 1 Corinthians 13, 1-7. Sa may Biblia, tingnan nyo po doon. Sabi po doon ang 1 Corinthians 13, 1-7. Sinasabi po rito, Corinthians 13. 1 Corinthians 13, 1-7, sabi po dito, makapagsalita man ako sa mga wika ng tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong patingaw na umaalingaw-ngaw o pumpiyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayang maghayag na salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat na kailanman, na makaalaman at malaking pananampalataya, ano pat na palilipat ko ang bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Doon po, sundan po natin doon sa verse 4. Sabi po dito, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi nananaghili o nagmamapuri o nagmamataas. Ang isang tunay na Kristiyano, characteristic of Christian love, ay pasensyoso. Amen. The word patience here pertains to patience with people with all circumstances. Kinakailangan mahaba ang iyong PC. Hindi ka kaagad-agad nagagalit, hindi ka kaagad-agad naiiyamot. Iyon ang karakteristik ng isang tunay na Kristiyano. Sino dito ang hindi magagalitin? Walang makaamin dahil kakaunti kayo, alam na alam ninyo. Lahat kayo ay hyper na hyper. Sino dito ang magaling magpasensya? Ayun, merong isa. Si Sister Merly? Violeta. Yunida? Violeta. Si Sister. Meron pa po isa, si Sister. Ayun, nakalimutan ko na. Alice. Sister Alice. Kita nyo na. Sino pa? Yung iba umaamin, praise the Lord. Umaamin. Yung hindi kasino nakakapagpasensya, magpasensya na. Kasi nga, napakahalaga sa isang komunidad, sa isang Kristiyano, ang mahaba ang pasensya. Matampuhin naman. Kahit ang pangalan niya, hindi si pasensya. Sabi nga po, love is kind. Maka-Kristiyano, Christian love means doing this even those who oppose us to plan to. Ang isang tunay na Kristiyano, sabi nga po, kinakailangan po siya ay may mabuting pakikitungo sa kapwa. Love is kind. Meron ka bang mabuting pakikitungo? Kapatid, sino dito ang magaling makitungo sa kapwa? Hindi naninira ng kapwa. Sino? Taas ang kamay. Naku, lahat kayo naninira. Kumubuti naman, umaamin. Sirang-sira na, siniraan mo pa. Sabi nga po,
Christian love. Amen. Ano pa? Ang makakristiyanong pag-ibig, hindi siloso. Hindi silosa. Amen. Nangyayari minsan sa atin yan. Pagka tayo merong grupo o tropa-tropa, ang nangyayari, madaling pumasok ang selos. Hindi lamang natawagan, hindi lamang naanyayahan, nagselos na. Hindi lamang nasabihan, nagselos na, sumama na ang loob. Amen? Kaya kinakailangan po, kung ikaw ay naglilingkod ng makakristiyanong pag-ibig, alisin ang selos sa puso. Dahil si Kristo hindi seloso. Nakikisiloso lamang siya pag tayo'y gumagawa ng hindi ayon sa kagustuhan niya. Amen? Ano pa? Sabi sa 1 Corinthians 12:7, may pinagkalooban ng kahusayan ng gawain at leadership, a gift of administration, ipinagkaloob yan sa atin bilang isang Kristiyano. Huwag mo yang kainggitan. Amen. Kung meron talagang mga awit na magaling umawit, abay, matuwa ka, Lord, gusto ko rin po. Ganan din ang boses ko. Lord, gusto ko rin po na ako'y makaawit ng katulad ng kanya na para bagang sa aking pag-awit, ikaw ang aking naaabot. Hindi yung pag may magandang boses ang dami mong sira. Pero merong magandang magaling mamuno. Salit na ipanalangin mo pang humusay ang pamumuno. Sisiraan mo naman. Amen. Yan may ganyan lang. Pero huwag ka sa bahay nila. Hindi naman yung ganyan. Dami na. Makagawa na ang nagbabagsak ng kapwa. Sabi nga, love always protect. Ang pag-ibig ay mapagbata sa kabila ng sakit at kabiguan natin sa buhay. Patuloy pa rin tayong maglilingkod, hindi umaatras. Sabi nga po, anumang mangyari, maglilingkod sa'yo. Anumang mangyari, ay susunod sa'yo. Pupurihin, laging sasambahin. Anumang mangyari, nais mo'y gagawin, aking Panginoon. Ano nangyayari? Ano nang nangyari? Alisan, ano nang nangyari? Nangyari! Nawala na. Anyari, nagtampo na. Anyari, sumama na ang loob. Kaya gayon. Amen? Kailangan mapagbata tayo na kahit na naririyan, batikos dito, batikos diyan, naroon ka pa rin naglilingkod ang isang tunay na Kristiyano. Amen. Amen. Lagi tayong kanta-kanta ng kanta-kanta. Pagkakaisa, tawag na pagkakaisa. Ano yun? Iabot mo ang iyong kamay. Abot ka rin naman ang abot, pero paglabas mo, para baliwala. Abot ng kamay, iniabot ng kamay, iniabot ng paa, iniabot ng mukha. Para baga naman gayon pa rin. Ay isang tunay na Kristiyano, kinakailangan ang hindi maibig-ibig na iibig na. Amen. Meron ba kayong katampuhan dito sa loob? Wala. Wala? Sige nga. Meron? Wala. Yung iba naghahanap. Wala dito. Bawa ka naman ka. Saan yun? Wala dito. Wala eh. Oo. Amen. Kinakailangan na iibig na ano pa, na isang makakristiyanong pag-ibig. Love always trust. Nagtitiwala. Amen. Pag-ibig na mapagtiwala. Tayong mga nandito na sa gawain ng Diyos, dapat lagi tayong matiwalain sa ating kapwa. Amen? Nagtitiwala tayo na kahit na anong paninirang ginagawa nila sa inyo, huwag ninyong paniwalaan. Amen? Dahil may tiwala kayo, hindi yung, ganun ba? Oo nga, siguro nga. Oo nga. Gusto. Mga Kristiyano tayo eh. Ikaw mismo, huwag ka nang dumagdag pa doon sa paninirang hindi totoo. Amen. Oo nga, siguro nga. Tama. Mga Kristiyano pag-ibig, always hope.
dapat tayo'y punong-puno ng pag-asa. Tayo'y punong-puno ng pag-asa na lahat ng ating pong ginagawang pagpapagal, alam natin, sa pagdating ng panahon, ito yung ipinangako sa atin ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo hahayaan. Amen! Amen. Kailangan punong-puno tayo ng pag-asa. At ano pa? Ang mga Kristiyanong pag-ibig, love rejoices with the truth. Naniniwala kayo lagi na kayo'y panig ng katotohanan, hindi panig ng kasinungalingan. Amen. Amen. Dahil na sino ba, sabi nga po, kung kilala mo si Kristo ay laging nasa katotohanan. Kung hindi mo kilala si Kristo, ang isip mo, lagi na lamang panig ka doon sa kasinungalingan. Kaya makikita natin dalawa ang naglalaban, ang totoo at hindi totoo. Ang totoo, pagkatotoo, kilala mo ang tinig ng Diyos. Pag hindi mo kilala ang tinig ng Diyos, kung ano-ano ang iyong nakukuhan tinig, hindi yan sa Diyos. Hindi ko alam kung kanino yan. Makikita natin, ang Diyos, ang lagi ang pangako ng Diyos para sa atin bilang isang Kristiyano, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ano man ang mangyari sa ating buhay, lagi siyang naririyan. Amen. Amen. Makikita natin sa mga gawain ng Panginoon, sa mga manggagawa, sikapin po natin ito pong hamon na nais kong iwanan sa inyo. Sikapin po natin sa lahat ng ating ginagawang ito. Ito'y ginagawa natin sa Diyos at makaasa po tayo na lahat ng ginagawa natin sa Diyos, ibabalik sa atin ng Diyos yung angking gantimpala ng bawat isa. Amen. Sa iyong ginagawa, ito'y nakatalaga na sa langit at doon babasahin. Babasahin ang iyong lahat ng mga gawa. At ang una, para ikaw ay maging isang mabuti at mahusay na Kristiyano, dapat sa iyo muna unang nakikita ang pagiging mabuting Kristiyano. Amen. Meron pong isang tao na umattend ng isang ganito rin, pagtitipon. Siya po'y napakasamang tao at dahil sa mabuting balita ng Diyos, siya po'y na-convert. Na-convert po siya, nabago po siya, ang kanyang buhay ay pilit niyang binago, ang kanyang sarili pilit niyang binago. At nung nakakailang taon na siya ng kanyang pong paglilingkod sa komunidad, alam niyo po ang kanyang ginawa? Sabi po niya, pagpunta ko sa aking komunidad, ganito ang gagawin ko sa mga tao doon sa aming lugar. Ang gagawin ko, babaguhin ko yung lugar namin, ang aming buong bayan ng Bulacan. Kaya pag uwi niya doon sa Bulacan, pumunta siya doon at pilit niyang binabago ang mga taga-Bulacan. Pero dumating ang pagkakataon, hindi niya nabago ang taga-Bulacan. Kaya sinabi niya, ganito na lamang ang gagawin ko. Papaguhin ko na lamang, uuwi ako doon sa aming baryo. At papaguhin ko na lamang yung aking mga taga-baryo. Uwi siya doon at hindi niya rin nabago ang kanyang mga taga-baryo. At ang kanya naisip, ganito na lang. Para mabago sila, ang gagawin ko na lang para makita ko ang pagbabago. Babaguhin ko ang aking buong pamilya. Dumating din ang panahon, hindi rin nabago ang kanyang pamilya. At ang kahuli-hulihang naging solusyon niya, alam ko na, uunahin ko munang baguhin ang sarili ko bago ang ibang tao. Amen. Amen. Sa iyong paghakbang, sa tungo sa magandang mabuting Kristiyano, una ka munang humakbang ng maliit para sa sarili mo bago ka humakbang ng malaki para sa kapwa mo. Amen. Kinakailangan sa atin muna makita ang tunay na pagbabago. Kaya harapin mo ang iyong katabi at pandilatan mo. Sabihin mo, kapatid, tandaan mo, ikaw muna. Ang unang magbago. Humina. Humina na. Yung kapatid kanina, ang lakas. Magbago. Umot na lang. Ulitin. Kapatid. Ano nga ba? Sabi ko. Tandaan mo. Bago mo. Baguhin. Ang iba.
Ikaw muna. Ikaw muna. Ang unang. Una. Magbago. Amen. Ang sagot. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Inaayahan ko pa mag-ayos. Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo. Mga salita na aming pinagbigayan sa mga sandaling ito. Tunay o Diyos, ang mga Kristiyanong pag-ibig, nawa ito may isapuhay namin. Makita sa aming mga sarili muna bago namin gawin para sa iba. Kaya o Diyos, sa mga sandaling ito, i-convict mo po ang puso ng bawat isa sa amin. O Hallelujah. Inanyayaan po natin ang lahat na tumayo. Damhin natin ang awitin. Praise you, God. Praise you, Jesus. Father. Isa
Praise God for the Holy Spirit. Muli po, magpatuloy tayo sa ating third topic, faith. At muli aniyahan natin sa harapan ang ating mahal na kapatid, Brother Romeo Shell. Okay, inaanyahan ko po muna at yung pong lahat ng may Biblia, inaanyahan ko po na buksan natin ang ating Biblia sa sulat ni San Pablo sa taga-Hebreo, Kabanatang 11, talatang 1. Yung po mga walang Biblia, ilagay po natin ang ating mga kamay sa tapat ng ating Diyos. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at nakatitiyak tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Okay, pwede na po tayong maupo. Gusto niyo pa ba? Amen! Okay, ang atin pong pangatlong paksa na ninilayan ay tungkol sa pananampalataya. Malinaw pong sinabi ni Pablo that faith is a substance of the things hoped for, the evidence of things not seen. At sa hapon po ito, ang layunin po ng ating paksa ay upang magkaroon ng sapat na kaunawaan ang mga Kristiyano at matulungan ng mga tao upang mapatatag ang pananampalataya. Amen? Tayo po bang lahat ay Kristiyano? Amen. So, ang nais po natin kaya tayo naririto ay upang mapalalim at mapatatag ang ating pananampalataya. Ano ba ang kahalagahan ng pananampalataya? What is the importance of faith? Ang sabi po muli ni Pablo sa taga-Epeso, Kabanatang 2, talatang 8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, talagang naroon pala ang mabuting kalooban ng Diyos. At nang dahil kay Kristo, naranasan natin, nakamtan natin ang kaligtasan. Ipinahayag po ni Apostol ang magandang balita na ang magkakaroon ng bagong relasyon kay El Shaddai sa pamamagitan ni Jesus na anak ng Diyos. Malinaw po na ang layunin ng pagdating ni Jesus dito sa lupa ay upang magkaroon tayo ng malalim at magandang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga tuwid, pananampalataya ang susi, faith is the key, Jesus is the door, o si Jesus ang pintuan, at ang kaligtasan ang silid na ating papasukan. Amen? Salvation is the room to enter. So ulitin po natin, pananampalataya ang susi, si Jesus ang pintuan, at ang kaligtasan po ang kwarto o ang silid na ating papasukan. Kaya po kinakailangan naroroon ang ating matibay na pananalig, ang ating matibay na pag-asa na ang pananampalataya ang siyang susi upang makapasok tayo sa pamamagitan ni Kristo sa kwarto na kung saan talagang doon tayo mananatili. At sa buong panahon ng mga Kristiyano ay dapat may tamang pananaw sa pananampalataya sa Ama, sa Anak at sa banal na Espiritu bilang pundasyon ng Kristiyanong pamumuhay. Amen? Kinakailangan po ang ating pananampalataya ay nakabase sa sangtatlo, sa Ama, sa kapangyarihan ng Anak, at higit sa lahat sa patnubay ng banal na Espiritu. Amen? Sa pamamagitan ng pananampalataya na itatatag ng tao ang matibay na relasyon kay Kristo. Kung hindi po tayo, kung wala po tayo o wala sa atin ang pananampalataya,
hindi po natin mapapatatag, hindi natin mapapatibay, hindi natin mapapalalim ang relasyon natin sa Diyos. Amen. Amen? Kaya napakahalaga po na patibayin natin ang relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat ito po ang susi sa pamamagitan ng susi ng pananampalataya, malaya po tayong makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Ang pananampalataya ay hindi lamang susi ng kaligtasan. Ito rin ang daan upang matanggap natin ang mga kaloob ng Diyos. Amen? Hindi lamang po ito ang susi para sa kaharian ng Diyos. Ito rin po ang susi upang maranasan natin ang mga biyayang kaloob ni Yahweh El Shaddai. Amen? Halimbawa, kung hindi ka nananampalataya, hindi ka magkakaroon ng kagalingan sa iyong karamdaman. So, ibig sabihin, pananampalataya rin po sa Diyos ay isang susi upang makamta natin ang kagalingan. Pananampalataya ang susi upang maranasan natin ang gabay ng Diyos. Pananampalataya rin ang susi upang makamta natin ang ating mga hinihiling sa Diyos. Katulad po sa pagkagawa natin ng prayer request, kung tayo naman po hindi naniniwala, kung tayo hindi nananampalataya sa Diyos, hindi naman tayo para gumawa pa ng mga prayer request. Subalit tayo po'y gumagawa ng mga kahilingan dahil tayo'y nananampalataya na ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan. Amen? At sa pamamagitan po ng lahat ng kanyang kaluwalhatian na minana sa mga santo. Dahil ang lahat po ng kaluwalhatian ngayon, nararanasan ng mga santo, ng mga alagad, ng mga apostol, ito'y dahil po sa sila'y nananampalataya rin sa ating dakila at buhay na Diyos. Amen? Ang sabi po ni Pablo sa taga-Efeso, chapter 1, verse 8 and 9, binigyan niya ng karunungan at kaalaman upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Binigyan po tayo ng karunungan. At ang karunungan yan nasa sa atin na ngayon upang matuklasan natin kung ano ba yung mga panukala ng Diyos. Yung kanyang mga lihim na panukala sa pamamagitan ni Kristo. Kumbaga nagkakaroon na po tayo ng wisdom para malaman kung ano ba yung mga kalooban ng Diyos. Nagkakaroon na po tayo ng kalaman upang maramdaman natin ang kalooban ng Diyos. At yan po'y sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Kahit ang tao ay Kristiyano na, kahit sabihin natin na tayo ilang buwan ng Kristiyano o tayo ay 50 taon ng Kristiyano, ang pananampalataya ang dapat maging sentro ng relasyon natin sa Diyos. Hindi po dapat maging sentro ng relasyon natin sa Diyos ay yung tagal natin pagiging Kristiyano. Hindi po ito nasusukat at hindi po ito pinagbabasihan yung pagiging halimbawa sa gawain, yung matagal na natin sa gawain. Hindi po basihan yung tagal natin sa gawain para masabi na tayo ay tunay ng nananampalataya. Ang pinakamalalim pong basihan upang masabi natin na tayo ay tunay nananampalataya sa Diyos ay yung ating malalim na relasyon sa ating Panginoon. Amen. Hindi po sa pamamagitan ng tagal natin sa isang komunidad. Amen? Purihin po natin ang Panginoon. Ano ba ang kahulugan ng pananampalataya? Ano ba ang kahulugan ng pananampalataya sa atin bilang isang Kristiyano? Katulad po ng pag-ibig, katulad ng pagmamahal, ang pananampalataya ay siyang pangunahing katangian. Malimit ay hindi po natin nauunawaan. Ang pananampalataya ay pangunahing katangian, subalit malimit, hindi po natin naunawaan. Maraming tao ay bigo na magkaroon ng pananampalataya dahil kulang o magulo ang ating pagkakaunawa. Ano nga ba ang pananampalataya? Basta naniniwala ako, okay na yun. Hindi po.
kinakailangan matuklasan natin kung ano ba ang nais ng Diyos na dapat lang gawin, na dapat natin gawin. Ang tunay na pananampalatayang Kristiyano ay dapat nakabatay sa Diyos na siyang gumaganap at nagpupuno at tumutupad ng lahat ng kanyang layunin sa mga tao. Amen? Ang tunay na mananampalatayang Kristiyano ay dapat nakabatay sa Diyos na gumaganap at nagpupuno at tumutupad ng kanyang mga layunin ito. Hindi po katulad po na natin kanina na nakabase na lang tayo sa kung ano ba yung kaya natin. Nakabase tayo sa kung ano yung karunungan natin. Nakabase tayo kung ano yung gusto natin. Hindi po kinakailangan ang ating pong pananampalataya upang patuloy ang lumalim ang ating pananampalataya. Kinakailangan ang pananampalataya niya nakabatay sa kung ano ba ang nais ng Diyos na ating gawin. Amen? Ano ba ang layunin ng Diyos? Upang tayo ay lumago at upang maging lumalalim ang ating pananampalataya. Ano ba ang nais ng Diyos? Upang sa ganon ay maranasan natin at lumalim ang ating pananampalataya. Ano ba ang makukuha natin? Nais ng Diyos ay hubugin tayo sa kanyang wangis ng may kagandahang loob at katapatan. Yan po ang isang bagay na gusto ng Diyos para sa atin. Nais ng Diyos na hubugin tayo ayon sa kanyang wangis na may kagandahang loob at katapatan. Maganda na ba ang loob natin? No comment. Kala ko, itetext ko na lang, Brad. Nais ng Diyos na tayo ay maging kasangkapan niya upang abutin ang iba tungo sa pananampalataya. Nais po ng Diyos na tayong lahat na tinawag dito, tayong lahat na naririto, at tayong patuloy na tumutugon sa panawagan ng Diyos. Nais po ni Yahweh El Shaddai na ang bawat isa sa atin ay maging kasangkapan upang yung mga taong hindi pa nakikita, hindi pa nararanasan, hindi pa nakakasumpong ng tunay at malalim na pananampalataya, tayo po ay magiging kasangkapan upang abutin sila. Amen? Payag po tayo. Handa ba tayong magpagamit sa Diyos para sa mga taong pawindang-windang na ang pananampalataya? Handa ba tayong paggamit sa Diyos upang maabot natin o upang maabot ng Diyos yung mga taong nanghihina at napakalamya na ng pananampalataya? Handa ba kayo? Yung pong lahat ng handa, taas ang kamay. Purihin po natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Pangatlong layunin ng Diyos upang para patatagin ang ating pananampalataya, nais ng Diyos na magtuto tayong manalangin ng tama sa mga pagkakataong tayo ay nahihirapan. Dahil may mga pagkakataon po na kung kailan tayo nagigipit, kung kailan tayo napapalayo, kung kailan tayo nahihirapan, hindi po natin nagagawang manalangin ng tama. Subalit ang nais ng Diyos, tayo ay maturuan, tayo makaranas, tayo matuto kung paano ba totoo at malalim na makikipag-usap sa Kanya. At yan po sa pamamagitan ng pagpapatatag at pagpapatibay ng ating pananampalataya. Amen? Sa pamamagitan ng pananampalataya, nakakaunawa tayo sa tatlong bagay na pagkilos ng Diyos. Nagkakaroon po tayo ng kaalaman, nagkakaroon tayo ng kaunawaan kung ano ba ang pamamaraan ng pagkilos ng Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng pananampalataya, hinahawi ng Diyos ang ating daan o nililinis upang tayo ay malayang makapag-ugnayan sa Kanya. Nais po ng Diyos, sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, nagkakaroon tayo ng lakas, nagkakaroon tayo ng malinaw na daan, nagkakaroon tayo ng malinaw na layunin, nagkakaroon tayo ng malayang pakikipag-ugnayan sa Diyos. At ang susi po niyan, yung ating pananampalataya na tunay nga na buhay ang Diyos. Amen? Ang pananampalataya ay hindi po yan isang mahigpit na pagsubok sa atin ng Diyos. Hindi po yan isang mahigpit na pagsubok sa mga tao. Subalit daan upang tayo ay ganap na makapamahinga sa
sa kanyang presensya ng may kagalakan. Dahil kapag ka po tayo naniniwala at tayo nananampalataya na ang Diyos ang siyang magiging magandang pahingahan ng ating espiritu, magiging panatag na po tayo. Amen? Dahil tayo po, nandun yung ating pagtitiwala sa Diyos, nandun yung ating paniniwala sa Diyos, na sa piling ng Diyos, wala ng kahirapan. Sa piling ng Diyos, wala ng gutom. Sa piling ng Diyos, wala ng kalungkutan. Malaya tayong makakapanahan sa presensya ng Diyos. Kung tayo ay tunay na nananampalataya. Amen? Kapag ang isang Kristiyano ay ganap na nananampalataya, ibig sabihin po, ipinagkakatiwala na natin sa Diyos ang lahat-lahat sa ating buhay. Hindi na po tayo nananangan sa sarili nating karunungan. Amen? Dahil ang lahat po ng ating pagtitiwala, ipinagkatiwala na natin at inilagak na natin sa makapangyarihang kamay ng ating Panginoon. Ang pananampalataya po, mga minamahal na kapatid, ay kaloob ng Diyos upang tayo ay lumaya sa lahat ng gumagapos sa atin sa mga bagay na sariling gusto. Ang pananampalataya ay hindi isang pabigat o obligasyon o pagsubok sa atin. Ito po ay isang daan sa isang malalim na relasyon kay Yahweh El Shaddai. Ano ba ang batayan ng aking pananampalataya? Ano ba ang batayan o basis of our faith? Ano ba ang mga bagay upang maipakita natin na tunay ngang tayo ay nananampalataya? Ang pananampalataya po ay tugon natin sa Diyos sa kanyang pahayag ayon sa kanyang plano at kautusan. Ang pananampalataya ay ito yung ating tugon sa Diyos sa kanyang mga pahayag ayon sa kanyang plano at mga kautusan. Ibig sabihin, kapag tayo po ay sumusunod sa mga plano ng Diyos na ipinapahayag sa atin, kapag tayo ay nakikinig sa mga aral ng Diyos sa atin, ibig sabihin na didevelop na po yung ating pananampalataya. Ibig sabihin, nagkakaroon na po tayo, palalim na ng palalim o paangat na ng paangat yung ating spiritual level sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Pangalawa, ipinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mabuting balita, sa pamamagitan ng kasaysayan, sa pamamagitan ng mga sariling karanasan o karanasan ng ibang tao. Ang pananampalataya po, ito po yung nagagawa natin ipatotoo ang kabutihan ng Diyos. Nagagawa po natin ipatotoo ang pag-ibig ng Diyos. At sa pamamagitan po ng pananampalataya, nahahayag po ang kasaysayan ng tao. Amen? Kaya tunay nga po na walang hanggan ang kabutihan ng ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng kanyang katapatan at sa kanyang salita. Patuloy natin siyang mapagkakatiwalaan noon, ngayon at sa darating pang panahon. Dahil ang Diyos po ay hindi nagbabago. Ang sabi nga po sa aklat ng mga Bilang, chapter 23 verse 19, ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao. Ang kanyang pangako ay kanyang tinutupad, ang lahat ng kanyang sinabi ay totoong nagaganap. At yun po ang nais nating maging pundasyon. Yun po ang dapat nating panghawakan. Yun po ang dapat nating panindigan at maging batayan upang tayo ay lumalim sa ating pananampalataya. Na ang Diyos kailanman hindi nagbabago sa kanyang pangako, sa kanyang mga salita. Ang lahat ay mangyayari. Amen? Makikilala at maunawaan natin ang kalikasan ng Diyos, ang layunin at bituin ng Diyos sa pamamagitan ng tatlong bagay. Una, sa pamamagitan ng kanyang pangako sa lahat, ang kasulatan ay puno ng kanyang mga pangako ng may malinaw na kondisyon. Yan po isang paraan upang maunawaan natin ang kalikasan ng Diyos. Sa kanyang mga pangako, bagamat ito'y punong-puno ng kondisyon, subalit ito'y para sa ating ikabubuti. Ano yung una? Sabi po, sa pamamagitan ng kanyang pangako sa lahat, ang kasulatan ay puno ng kanyang mga pangako na may malinaw kondisyon. Halimbawa, ang kanyang pong sinabi sa sulat ni San Lucas, kabanatang 11, talatang 13. Ibinibigay ng Diyos maging ang kanyang sarili sa lahat ng humihingi nito. Amen?
Humingi na ba tayo sa Diyos? Amen. Malinaw pong sinabi, maging ang kanyang espiritu ay ibibigay niya sa lahat ng humihingi nito. So, ibig sabihin, ang kinakailangan po lamang talaga, lumapit tayo sa Diyos at maniwala ng lahat ng ating hihingin. Ibibigay niya, maging ang kanyang espiritu. Amen? Ano pong sabi ni San Juan? Unang sulat ni Juan, Kabanatang 1, talatang 9. Pinapatawad ng Diyos ang lahat ng nagpapahayag ng kanilang kasalanan. So, ibig sabihin, ibinibigay ng Diyos yung lahat ng ating hinihingi sa pamamagitan ng pananampalataya, bagamat may kondisyon. Dahil hindi po tayo patatawarin ng Diyos kung hindi natin ipapahayag yung ating mga nagagawa. So, malinaw po. Ano po ang sabi ni San Juan? Ito po yung paborito nating lahat, chapter 3, verse 16. Ipinagkakaloob ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa lahat ng naniniwala sa Kanya. So, napakahalaga po, napakalinaw upang kung paano natin mararanasan ang pag-ibig ng Diyos. So, ang pangalawa, sa pangunguna ng banal na Espiritu dahil sa Diyos na nananahan sa atin, makakaasa tayo ng diretsong pakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin o sa pamamagitan ng ating damdamin at kaisipan. Nagkakaroon po tayo ng total communication with God through prayer at sa pamamagitan po ng ating damdamin na ipinapahayag natin sa Diyos. Yung mga, bumisan pag tayo mga nalulungkot, nararamdaman natin, nakikipag-usap tayo sa Diyos sa pamamagitan ng isip, nararamdaman po yan ng ating Panginoon. Amen? Maaaring ang mga Kristiyano ay nagkakamali sa pagsunod sa pagpapahayag ng Holy Spirit. Ngunit, ibig sabihin, nababawasan ang anumang kahalagahan ng pagtugon, paniniwala kung ano ang nais na ipinahayag ng Diyos. Kuminsan po, nagiging mali yung ating pagkaunawa. Akala natin pinapabayaan tayo ng Diyos. Akala natin iniiwanan tayo ng Diyos. Subalit kailanman, hindi po tayo iniiwan, hindi tayo pinapabayaan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Purihin po natin ang Panginoon. Pangatlo, ang pag-unawa sa kalikasan ng Diyos, ang kasagutan at ang karanasan, ang awa at kahabagan ng Diyos. Pag-unawa sa kalikasan ng Diyos, ang kasagutan at ang karanasan, ang awa at kahabagan ng Diyos. Maunawaan po natin mabuti ang pananampalataya kung makikilala natin ang kahabagan na tatlong uri nito. Amen? Ito po yung tatlong uri ng pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, there are 3 kinds of faith na kinakailangan po ating ganap na maunawaan upang mapalalim natin ang ating paniniwala at pananalig sa Diyos. Una, ito po yung tinatawag na believing faith. Believing faith. Ibig sabihin, pagtanggap sa pangunahing doktrina ng Kristiyano, ang ganitong pananampalataya ay mahalaga, ngunit hindi po sapat. Yung believing faith, isang magandang pananampalataya, isang magandang doktrina at kautusan sa ating Kristiyano, subalit hindi po ito sapat. Kinakailangan, naroon po talaga yung tinatawag na pananalig. Ano po ang sabi ni James, chapter 2, verse 19? Naniniwala tayo sa isang Diyos. Pananampalataya po yan. Mabuti yan, ang sabi ni Santiago, dahil ang demonyo man nananampalataya rin at nakakatalpa. Ibig sabihin, kahit palang demonyo, nananampalataya sa Diyos. So kahit po tayo nananampalataya, yung pananampalatayang yun, yung ating paniniwalang yun, ito pala kayang tumbasan din ng demonyo. So hindi po sapat na tayo ay meron tinatawag na believing faith. Kinakailangan, naroon din po at kaakibat yung pangalawa, ito po yung tinatawag na trusting faith. Amen? Ito yung pagtitiwala na ang Diyos ay mabuti, na magagawa at ipagkakatiwala natin sa lahat ng ating mga karaingan. Tayo po ay nagtitiwala na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay.
ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Ang ganitong pananampalataya ay lubhang mahalaga pero mahigit pang nais ng Diyos. Ano yun? Maniwala at magtiwala. Trust and faith. Hindi po sapat na tayo naniniwala, yung believing faith. Kinakailangan natin yung trust and faith. Subalit, hindi pa po yan. Kinakailangan naroon po yung pangatlo na tinatawag na expectant faith. Amen? Ito yung pananampalatayang umaasam tayo. Faith, sagana sa trusting faith, subalit hindi naman sila umaasa na magaganap na ang kanilang mga inaasahan o magaganap yung kanilang mga hinihiling. Subalit ganun talaga, kinakailangan po, if we have a trusting faith, umaasa tayo sa Diyos na ang Diyos ay masayang magbigay dahil believing and trusting faith ay may posibilidad na magkaroon ng kaganapan sa ating buhay. Amen? Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Purihin po. Ganun pa man ay kung wala po yung tinatawag ng expectant faith, hindi po natin ganap na mararanasan ang grasya ng Diyos. Hindi po natin ganap na mararanasan ang biyaya ng Diyos. Hindi natin ganap na mararanasan ang pagmamahal ng Diyos. Subalit pinapahintulutan po ng Diyos na kuminsan dumaan tayo sa mga maraming bagay, sa mga pagsubok upang ipakita niya na siya talaga ay kumikilos sa bawat isa sa atin. At ang pananampalatayang yan ang siyang magpapabago sa atin. Halimbawa, nagkakaroon po tayo ng pagkakasakit, ng kakapusan, ng mga pangangailangan. Naroon po yung ating pag-asa ng lahat ng ating idadain, ibibigay ni El Shaddai. Yun po ang tinatawag na expectant faith. Tinuturuan tayo ng Diyos kung minsan, kung tayo may pinapadaan ng mga pagsubok ng mga karamdaman dahil tayo po ay tinuturuan ng Diyos na lumapit sa Kanya. Tinuturuan po tayo ng Diyos na dumaing sa Kanya. Tinuturuan po tayo ng Diyos na matuto ng kahit na simpleng mga panalangin. Ang pagpapalagon sa pananampalataya ay yung pong tinatawag na growing faith. Ang pananampalataya ay nabuo dahil sa Diyos at hindi nang dahil sa sarili nating pagsisikap. Hindi natin mapapalakas ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipagtalakayan at pakikipagsapalaran sa hinaharap. Amen? Sa pamamagitan ng mga sumusunod na ilang makatutulong na hakbang, maiwasan natin ang bumuo ng sariling paniniwala. Sa halip, itibay ang ating pananampalataya sa biyaya at grasya ng Diyos. Amen. Mga hadlang, ito po, dito natin masusukat at dito natin titingnan. Ano ba ang mga hadlang upang lumago ako sa aking pananampalataya? Ano ba yung malimit na nagiging hadlang o sagabal para lumalim at maging matatag ang aking pananampalataya? Una, fear o takot. Bakit? Ito ang unang hadlang. Kapag nais natin patatagin ang ating expectant faith, papasok agad sa isip natin. Baka hindi ito mangyari. Takot po tayo na mabigo. Takot tayo na hindi maganap yung ating inaasahan. Takot tayo na baka hindi sumunod o hindi tumugon ang Diyos sa ating mga kahilingan. Ang lahat o ang ugat po ng ating kawalan ng pagtitiwala sa Diyos o ang ugat ng lahat ng ating takot, ito po ay yung kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos. Amen? Kaya po, hindi tayo panatag, hindi tayo payapa ang ating kalooban dahil takot tayo na mabigo at hindi natin makamit ang ating mga inaasahan. Ang tanong, kailan ka ba iniwan ng Diyos? Kailan ba tayo pinabayaan ng Diyos? So bakit kailangan paghariin sa atin ng takot? Ganun hindi naman ito makakatulong upang tumatag ang ating pananampalataya. Pangalawang hadlang, para lumago yung ating pananampalataya, ito po yung ating emosyon. Yung ating damdamin. Ito po isa sa nagiging sagabal para lumalim at lumago ang ating pananampalataya. Sobrang pag-alala ay nakakahadlang upang malaya tayong manampalataya. Malimit na aagaw nito ang pananampalataya natin sa Diyos
Diyos dahil nangingibabaw na sa atin ang pag-alala. Pahintulutan natin na panghawakan natin ang salita ng Diyos. Kumisyan po yung ating damdamin, natatalo po ng ating kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Subalit lagi po nating pahintulutan, ang habag at grasya ng Diyos ay laging nariyan. Huwag kang mag-alala, huwag kang matatakot at hindi ka pababayaan ng Diyos. Pangatlo, yung pong ating pag-aalinlangan, yung sariling pag-aalinlangan o self-doubt. Maraming Kristiyano ang kulang ang tiwala sa sarili at kulang ang paniniwala sa Diyos. Minsan ang ating kahirapan ang dahilan ng ating pag-aalinlangan, subalit kailangan patuloy na magtiwala sa Diyos. Pang-apat na hadlang para lumago yung ating pananampalataya, walang iba kundi si Satanas mismo. Yan po ang isang hadlang para lumago tayo sa ating pananampalataya. Ang kahirapan, ang hadlang sa pananampalataya ay normal, subalit ang ibang dahilan ay gawa ng kadiliman. Sa totoo lang, evil spirit ay kaya kapalubha ang mga likas na problema at ang ating kamalayan sa katotohanan ay malaki at may tutulong upang mapagtagumpayan natin ito. Magagawa nating hadlangan ang gawa ng kadiliman sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at ng katotohanan. Amen? Ano naman ang positibong hakbang patungo sa pananampalataya pagkatapos natin marinig ang mga hadlang? Unang hadlang, takot. Pangalawa, yung ating damdamin o yung ating emosyon. Pangatlo, yung pangsariling. Pang-apat, ang Satanas mismo. Ngayon, ano naman ang positibong hakbang patungo sa pananampalataya? Hindi ang kailangan po natin, mga minamahal, yung tinatawag na environment of faith o yung kapaligiran ng mga taong malalim ang pananampalataya sa Diyos. Pakikisalamuha sa mga taong lumalago sa pananampalataya, sa mga kapaligiran na may likas na mananampalataya at impluwensya sa ating ugali, sa ating mga galaw, at sa sarili nating pamumuhay. Lalago ang ating pananampalataya kapag ang kasalamuhan natin ay spirit-filled person. Amen? Lalago po tayo sa ating pananampalataya kung ang lagi nating nakakaharap ay mga taong pustos ng Espiritu Santo. Kung ang ating pong mga taong nakakaharap mga chismosa, magiging chismosa rin tayo. Kapag ka nakakaharap ng ating tao ay puro mangungutang, labas natin mahilig tayo mangutang. Amen? Hawa-hawa po yan. Kaya ang pananampalataya, kinakailangan upang lumalim tayo, lumalago sa ating pananampalataya, ay nakailangan most of the time, ang ating kaharap ay yung mga taong babad at talagang tunay na puspos ng pananampalataya. Inaanyayahan ko po ang ating mga awit. Tunay nga po ng nais ng Diyos na lumago tayo sa pananampalataya. So, ang kinakailangan, ma-identify natin ang mga tao na ating sasamahan. Hindi po masama ang mamili ng mga taong ating makakasalamuha. Ang mahalaga kung ito ba'y makakatulong sa pagpapalago sa ating pananampalataya. Inaanyayahan ko po kayong tumayo para sa maikling panalangin. Muli po natin itong ang ating ulo. Itaas po natin ang ating mga kamay. At lagi po natin iisipin, mahal na mahal ako ng Diyos. Lagi po natin iisipin na ang Diyos ang siyang katuwang natin at magbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan upang lumalim tayo sa ating pananampalataya. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa mga sandali nito, kami po'y nagpapasalamat sapagkat muli patuloy mo kaming tinuturuan upang mapalalim at matatag ang aming pananampalataya. Tunay nga po, Panginoon, na sa bawat sandali ng aming kahinaan, sa bawat sandali ng aming kakulangan, sa bawat sandali ng aming mga kahirapan, patuloy kang naririyan. Dahil kahit kailan, hindi mo kami iniiwan. Muli, O Diyos, ang lahat ng ito, ibinabalik namin sa iyo. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
brothers and sisters, manatili po tayo nakatayo. At muli po, ang pang-apat na topic ay loving God. Hindi po pala ay guidance, na ito po ay iti-take up ng ating minamahal, Brother Nestor Quijana, the Disciple Preacher of Rome. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Ayaw ba? Amen. Hindi ginaunay ba? Walang ginigino. Pakikuha po ng ating mga Biblia at buksan po natin sa Juan, Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 24 hanggang